So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. So, ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So, meron ito pamagat na breaking mga ospital ng gobyerno. Mga ospital na tuloy. Breaking mga opisyal ng gobyerno pinagsisisibak dahil sa kapalpakan sa Skoda Shoal. PRP Teresa Magbanwa. Nako. To kaya to men. So bago natin simulan, Summit Media Philippines, supportahan nyo yun. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again ang pamagat ng video ito, breaking mga opisyal ng gobyerno pinagsisisibak dahil sa kapalpakan sa Skoda Shoal. PRP Teresa Magbanwa. Diyos ko day, sobrang seryoso na ha. So again, Summit Media Philippines, Filipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Dumating na sa daungan sa Puerto Princesa, Palawan ang Ulit. Dumating na sa daungan sa Puerto Princesa, Palawan ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Ito'y mula sa Skoda o mas kilala bilang Sabina Shoal sa West Philippine Sea noong linggo. Batay sa mga larawang inilabas ng Philippine Coast Guard, 4 sa mga miyembro nito na dumanas ng pananakit ng tiyan, dehydration at arthritis ang tinulungan ng mga otoridad para maidala sa ospital dakong alas 2:30 ng hapon sa pagbalik. Yan yung nakakalungkot talaga min kasi yun nga yung mga kababayan natin is napapahamak na sila kakalaban sa teritoryo natin, tapos yung mga Filipino pro-China natin na mga nakaupo lang pa-chill-chill lang, biglang magdedemand na i-demilitarize daw yung WPS. Nakakaasar, di ba? Sa daungan. Nauna rito, inihayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na napilitan na bumalik sa daungan ang barko dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon, kakulangan ng pang-araw-araw na supply, at matinding pinsala sa struktura dahil sa insidente ng pagrampa ng mga sasakyan pandagat ng China sa West Philippine Sea noong August 31. Ang kanyang naging payag sa X na dating Twitter. While committed to her mission at Skoda Shoal, BRP Teresa Magbanwa was compelled to return to port due to unfavorable weather conditions, depleted supplies of daily necessities, and the need to evacuate personnel required. Yan, isa din yan, yung unfavorable weather conditions. Kasi syempre, yung mga kababayan natin nagalit din kasi sila. Na bakit daw biglang umalis, ano. Pero may mga reasons naman din talaga, min. Yun nga, deficit supplies, tapos we need to evacuate personnel requiring medical care. Kasi yun nga, meron nung napahamak eh. And for sure, itong nangyayaring ito is yung yung China ay nagbubunyi, nagsasaya sila. Pero hindi nila alam, meron tayong balik dyan. Medical care. This has been further complicated by the structural damage to the vessel resulting from the deliberate ramming by the Chinese Coast Guard on August 31, 2024. Yun. Sa hiwalay na pahayag, kinumpirma ni Liu Dichun, tagapagsalita ng Chinese Coast Guard o CCG, na umatras ang barko ng Pilipinas sa shoal noong linggo ng hapon dahil alam nila na bumigay ito dahil sa hindi kinaya ang pagigipit nito ng kanilang pwersang pandagat na pumapalibot sa nasabing barko ng Philippine Coast Guard. Diba? Inakusahan din ng opisyal ng CCG, ang BRP Teresa Magbanwa, ng iligal na pagdetine at pag-okupa sa Xianbianjiao o Skoda Shoal ng 5 buwan mula pa noong April 17. Saad niya, lakas ng trip ha, Xianbianjiao pa lagi. We warn the Philippine side to stop inciting, hyping up, and risking infringement and to work towards the same direction as China to uphold the seriousness and effectiveness of the declaration of conduct and parties in South China Sea. Bakit hindi nyo masunod-sunod yung UNCLOS men or yung desisyon ng arbitral? Bida-bida kayo masyado ha. Toward the Philippine side to stop inciting, hyping up, and risking infringement, and to work towards the same direction as China to uphold the seriousness and effectiveness of the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. China has indisputable sovereignty over the Nansha Sundao, including Xiaobinjiao and the adjacent waters. The Chinese Maritime Police will continue to carry out right protection and law enforcement activities in the waters under China's jurisdiction in accord. Yan yung magpapahamak sa inyo. Tingnan nyo. Time will come talaga. Sisingilin kayo min. Especially buong mundo. Especially yung arbitral. Hindi nyo na ginagalang yung yung arbitral eh. Accordance with the law and resolutely safeguard China's territorial sovereignty and maritime rights and interests. Marami tuloy sa mainland China ang natuwa at para sa kanila, isa itong tagumpay para sa kanilang sandatahang lakas at walang duda na may karapatan ang China kaysa sa Pilipinas na basta Parang gantihan lang. Natutuwa sila ngayon na umuwi yung BRP Teresa Magbanwa
Same lang din tayo nung nagsiuwi din yung mga barko ng China dahil nga yung bagyong Enteng ay na tawag diyan naglandfall na sa kanila. Natuwa din tayo or yung karamihan nating mga kababayan. So parang some kind gantihan lang talaga, men. basta na lang nangunguha ng hindi sa kanila. Nagbunyi ang mga ito at nagpasalamat na sa wakas ay naitaboy nila ang nag-iisang barko ng Pilipinas na sinasabing nag-akupa ng kanilang pag-aaring atol na matatagpuan sa West Philippine Sea at hindi raw dapat malitin ng ibang bansa ang kanilang kakayahan para sugpuin ang anumang mga balakid gustong gawin na paglupad ng kanilang batas batay na rin sa kanilang 9-dash line na hindi naman kinikilala bilang legal ng international community. Hindi talaga namin pwedeng maliitin ng inyong kakayanan kasi yung kakayanan nyo ibang klase. To the ungas level. Biruin nyo, nangangkin kayo ng teritoryong hindi sa inyo. Diba? Wala talagang makakapantay sa kaungasan nyo, of course. Mahirap yan. Mahirap yan, mahirap yan. Balik dito sa Pilipinas, marami ang nadismaya sa naging pasya ng gobyerno na lisanin ng BRP Teresa Magbanua ang Escudasol. Marami ang nabigla sa desisyon at balita na ito dahil nauna pa at nanggaling pa mismo ang impormasyon na ito sa ilang malalaking media sa China at pagpapakita lamang daw ito na nahihiya ang pamunuan na ipaalam sa publiko ang kanilang pagyupo sa kamay ng China Coast Guard sa Sabina Shoal. Kahit nga raw ang mga simple at maliliit na barko ng China na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanua ay hindi nilisan ng Escudasol sa kabila ng masamang panahon na dumaan sa nasabing pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, maraming paraan para mapanatili ng Pilipinas ang kanilang presensya sa Sabina Shoal at ilan sa mga ito nagmungkahi na kagatin na ang ina-offer ng Estados Unidos na samahan ang mga barko ng Pilipinas na Ito naman talaga yung pinaka-iniintay natin eh. gustong pumalit sa BRP Teresa Magbanua. Bagay naman na sinusukat kung magkakaroon ng pagharang na gagawin ang China. Yung iba naman, iminungkahi na gumamit ng mga helicopter para makapaghatid ng mga supply sa BRP Teresa Magbanua at hindi imposible makagawa ng medevac sa mga may sakit na crew nito dahil mayroon sariling kakayanan ang nasabing barko para makapaglanding ang mga malalaking helicopter ng sandatahang lakas ng Pilipinas. For me, why not helicopter talaga or panghimpapawid? Kasi sige, sabihin na natin men na yung barko to barko kasi kapag for example, babanggain ng China yung barko ng Philippine Coast Guard. Syempre, hindi basta-bastang lulubog yun kasi parang parang ganyan-ganyan lang ba? Hindi talaga siya pwersahan or super na atake or pagbangga. Parang iniinis ka lang talaga. Unlike kasi men, kung sabihin natin na yung helicopter to helicopter, for example, magpapalipad. Kinakatakot natin dito, baka magpalipad ng helicopter yung China. Pero hindi ganoon kadali, di ba? Anong gagawin nila? Babanggain din nila yung helicopter. Hindi kapag ma-damage yung helicopter na yan, biglang mag-crash yan, mapahamak yung mga piloto, automatic, mag-a-activate na yung MDT. Di ba? Kung flare naman, pwede din yung makapahamak sa mga pilot natin. Unlike sa barko kasi, parang tinatansya ng China na na walang madedo. Kaya, yun, parang hindi talaga nila pinapa-activate yung MDT. So, ewan ko lang talaga if ever helicopter yung ipadala natin, kung yung some kind gagawin nila na technique, Kasi kung helicopter to helicopter, mahirap yun. Diba? Kaya maraming katanungan ngayon sa sambayan ng Pilipino na parang nagkakaroon ng hokus-pokus sa loob ng pamunuan ng National Task Force for the West Philippine Sea. Kabilang na dito ang Philippine Coast Guard. Sinasabi ng mga eksperto na harap-harapan ng tinalikuran ng gobyerno ang responsibilidad nito na protektahan ang interes ng ating bansa laban sa dayuhang mananakop tulad na lamang ng bansang China. Kaya marami ang nananawagan kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Kabilang ni dito ang ilang mga senador at mamabatas na sibakin na ang lahat ng mga namumuno sa Philippine Coast Guard. Wala na raw puwang ang mga ito para manatili pa sa pwesto dahil wala namang ginagawa ang mga ito kundi magreklamo at nagiging marupok sa mga desisyon sa West Philippine Sea. Ilan sa mga kasi syempre guys, syempre sa Pilipino, yun nga, masakit sa atin na parang inaalipusta tayo sa sarili mismo nating teritoryo. Kaya yung ibang kababayan natin, wala na, hindi na talaga silang kapagpigil kung ano-ano na lang yung mga nila eh. Kung kailangan, ay parang yung mga move na para lang magkaroon ng peace dyan or matapos na yan. Diba? Kumbaga parang kapit sa patadim, something like that. Pahirapan talaga. Opisyal ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas na ninanais sa pasibak ng ilang mga mambabatas at mga senador ay sina AFP Chief Romeo Browner Jr., National Task Force for the West Philippine Sea, Head Secretary Eduardo Anyo, National Security Council, Assistant Director General Jonathan Malaya at Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela.
Napag-initan tuloy sila, sir. So, para sa akin, wala naman akong ano talaga na gustong sibakin sa kanila. Pabayaan na lang natin sila kung ano talaga yung mga plano nila. Kung kayo yung ano, papipiliin, sino ba dito yung tatanggalin nyo dyan, if ever lang ha. Hindi nyo namang seryosoin. Some kind nagtatanong lang or survey, no? Hindi pa nagbigay ng opisyal na payag ang Malacanang tungkol sa biglaang desisyon ng pamunuan ng Philippine Coast Guard tungkol nga dito sa pag-atras na nag-iisang barko ng Pilipinas sa Escudasol na BRP Teresa Magbanwa. Inaasahan na magalit na mamamayang Pilipino na makabibigay ng kanyang rekomendasyon ang Pangulo para palitan ang mga responsabling tao na nangasiwa sa pagbabantay ng ating karagatan sa West Philippine Sea. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. Dumating na So, yun naman mga kanoysi. So, again, ang video yun ay mula kay Summit Media Philippines. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, original video link in the description box below, Summit Media Philippines. Kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun na yun nga yung mga, alam naman natin siguro lahat yun, na yung mga taong bayan or yung taong bayan, yung mga kapilipinuhan ay wala na talaga, parang umay na tayo sa mga pinagagawa ng China. Diba? Hindi natin mawawala yun na meron ng mga kababayan sa atin dito na ano kasi, ang sobrang sakit tingnan din eh. Diba? Na especially like that, yung 5 months na pamamalagi ng Teresa Magbanwa doon. Tapos natapos rin umuwi, diba? Though may mga plano yung gobyerno sa atin na parang may plano yung gobyerno na babalik lang din tayo doon. Ang sa atin kasi dito, baka pahirapan na makabalik. Kanina lang may nakita akong balita sa sa GMA yata yun, na 65 vessels daw, China vessels daw yung nandun na sa Escoda Show. Na parang ewan ko nakaharang ba yun or umaligid ba yun. Diba? So paano natin lulusutan na yun if ever na may ibalik tayo doon ng mga barko or ipalit. Diba? Pahirapan na. Tapos syempre, alam niyo naman, tayo mga Pilipino dito, nasasaktan tayo kapag nakikita natin na binabangga yung Philippine Coast Guard natin, wina-water cannon, diba, na wala tayong response. Tapos yun nga, yung assistance ng US ay hindi pa din natin nakukuha. Or I think, ewan ko talaga kung ano talaga yung plan ng government natin, ano. At siguro, hintayin na lang muna natin hanggang sa, I think naman din, time will come talaga, sasama talaga yung yung Amerika sa pagre-resupply diyan. 'Di ba? It's just hindi lang talaga natin alam kung kailan or sa paanong dahilan magsisimula. Basta talaga nakita ko sa Tapos ito din, meron ding balita dito sa Teleradio Serbisyo. Sabi ng expert dito, PH shouldn't announce ship return in Escoda Shoal. So dapat daw parang palihim or pailalim lang tayong magagalaw. Hindi yung porket umuwi na tayo, nagbunyi yung China, tapos magre-response tayo na, magpapadala kami ng dyan. May papalit kami, syempre hindi kami papayag. Ngayon, ang ginawa ng China, wala na. Nag-aligid sila ng sobrang daming barko. So, paano ngayon yun makakalusot doon? 'Di ba? Ito yung issue natin dito eh. Ito yung something kinakatakot ng taong bayan kasi hindi naman talaga tayo nagwo-worry na yun nga yung umuwi yung or matras. Ang kina-worry natin, paano tayo makakapasok dyan if ever nahaharangan na talaga? Diba? Alam naman natin kung gaano ka-aggressive yung bansang yan. So, yun lang naman muna. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Sabi ng Media Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.